Ito yung title ng mensahe natin sa umagang ito. From worry to worship. Basahin nyo nga po. Mula daw sa pag-aalala to pagpuri. Nung ginagawa ko po itong sermon na ito, napaisip ako parang, kailan ba ako huling nag-alala patungkol sa maraming bagay? Katotohanan ay hindi naman po talaga maiwawaglit o maaalis sa isang tao ang pag-alala. Dahil sa mundong ito, marami tayong mga pagsubok sa buhay. Marami tayong problemang maaaring kaharapin na minsan, yung problema na yon, tayo rin po yung may gawa. Kumbaga, yung dahilan kung bakit tayo merong ganong klaseng problema, tayo din. Kung matatandaan nyo, may mga ilang mensahe na nabanggit ko na minsan nangyayari yung mga problema na yon dahil sa maling desisyon natin sa buhay. Bata, matanda, kahit sino pa man, minsan kung mali ang desisyon mo, doon nagmumula yung problema. Halimbawa, sa mga bata, may mga batang maagang nagkakaroon ng anak, maagang nakapangangasawa, maling desisyon. Akala niya, yung kanyang boyfriend, yung kanyang girlfriend, siya na. Pinangakuan siya, ikaw na yung gusto kong makasama habang buhay. Akala minsan ng mga bata, pag sinabi ng lalaki na ikaw na ang gusto kong makasama habang buhay, yung salita na yon, nakakabusog. Nakakakilig, kaya ang gagawin is, may gagawin silang isang bagay na hindi mabuti hanggang sa, alam nyo na, may nangyaring hindi maganda at maagang nagkaroon ng anak. At syempre, pagka nagkamali ng desisyon yung mga kabataan, hindi makakapag-aral yon. Hindi na nila mapagpapatuloy yung kanilang nasimulang pag-aaral hanggang sa, sasabihin ng iba, nasira na yung kinabukasan. Actually, hindi. Nangyayari lang yun pagka nagdesisyon pa rin sila na hindi na ituloy yung kanilang nasimulang pag-aaral. Pero ang katotohanan na kung nagkamali ka ng desisyon sa buhay, pwede mo pa namang itama iyon para bumalik ka dun sa tamang daan para maitama mo yung sarili mo. Hindi lang natin dapat niyayakap na, pastor, yung anak ko ay nakapag-asawa ng maaga kasi ganito nangyari. Ngayon, ganito na lang siya. Ibig sabihin, mula nung nangyari sa kanya yun, wala na siyang inisip na pwedeng gawin para itama yung maling desisyon sa buhay. So, yung mga problema na meron tayo, dala na rin ito ng sarili nating kagustuhan. Ginusto mo yan, nangyari yan sa'yo. Ginusto mo na marami kang utang dahil ginusto mo na mapunta ka doon. Ginusto mo na nagipit ka sa pambayad ng kuryente kasi hindi mo pinaghandaang magbayad ng kuryente. Ginusto mo na may mga bagay na alam mo sa sarili mo na dapat mong pag-ukulan ng pansin pero hindi mo pinag-ukulan ng pansin kaya ka nagkakaroon ng problema. Amen? Lahat tayo dumadaan sa lahat ng mga ito. Problema mo na kung paano mo pag-aaralin ng anak mo kasi wala ka talagang pampaaral. Pero hindi mo sinubukang lumapit sa gobyerno para pag-aralin siya. Alam mo naman po natin sa government, libre na ngayon na mag-aral. Ang kailangan mo lang gawin is maglakad ng mga papeles para makapag-aral yung anak mo. Pero dahil tinatamad ka, pero dahil pinangakuan ka ng isang politiko na tutulungan ko yung anak mo pagka yan ay pupunta na sa college, hindi natulungan, natalo. So, hindi na siya nakapag-aral. So, may mga ganon. May mga bagay na pwede naman tayong gawin, pero hindi natin ito nagawa. Kaya ito yung nagdadala sa atin ng worry o pag-aalala. So, doon sa talata natin binasa, sabi dito, huwag kayong mabalisa
Ano ba yung itsura ng taong nababalisa? Ha? Tingnan nyo nga po yung katabi nyo kung mukhang balisa. Mukha bang balisa yung... Sige nga, mukha bang balisa yung taong katabi nyo? Hindi. So, ibig sabihin, alam nyo ang itsura ng balisa. Tama? So, dun ba sa inyong bahay ay may mukhang balisa? Yung balisa ay parang tulala yan na malambot, nanlalambot, no? Hindi makagalaw. Ano kadalasan kung bakit balisa ang isang tao? Ha? Maraming iniisip. Alam mo, narinig ko yung sinabi ng isang bata. Ano sabi ng isang bata? Walang pera. Well, ang katotohanan ng buhay, totoo naman yung nakikita ng bata. Ayaw nyo lang sabihin, ayaw nyo lang aminin. Pero ang totoo, kung bakit maraming taong balisa ay dahil, bakit kailangan nyo ng pera? Kasi marami kayong bayarin. Yun yung binabanggit ko kanina. Yung mga problema na yon ay bahagi ng mga bagay na inaalala nyo. At para masolusyonan ang mga bagay nito, kailangan nyo ng, dahil wala kayo ay balisa. Sa araw na to, hindi lang kayo mukhang balisa mamaya siguro pag-uwi. Lalo tigit pag umaabot na yung katapusan, dyan nyo na mamimit si Judith. Kilala nyo si Judith? Ha? Judith na ng Meralco. Judith na ng tubig. Ha? Diba? Oh. Totoo, pag hindi mo alam kung saan ko kukuha, nandun na yung pag-aalala, nandun na yung mababalisa ka. Doon sa tekstong binasa natin, sabi doon, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Pag sinabing anumang bagay, lahat yon. Tama? Lahat yon. Pera, pambayad ng kuryente, pambayad ng tubig, makakain at kahit ano pa. Sabi doon, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipagkaisa kay Kristo Jesus. Dun sa tekstong binasa natin, parang napakadali ng solusyon dun sa pagkabalisa ng tao. Dahil sinabi dito, sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan. Diyan tayo magaling eh. Hihingi lang, di ba? Hihingi lang eh. Lord, kailangan ko nito. Lord, pengin nito. Lord, gusto ko nito. Lord, pengin ganito. Magaling tayo dito. Magaling tayo manghingi. Pero sabi doon, sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Ang tanong, paano ka magkakaroon o magagawa ang isang panalangin may pasasalamat kung punong-puno ka ng pag-aalala? Ilagay niyo yung sarili niyo sa katotohanan ito. Marami kang inaalala. Pag ikaw ay nagpapasalamat, alam mo na ikaw ay masaya. Kung bakit ka nagpapasalamat, ikaw ay meron. Tama? Pero paano mo gagawing magpasalamat sa kabila na ikaw ay wala? Paano mo ipapanalangin na may pasasalamat kung alam mo na ikaw ay wala, pero magpapasalamat, Lord, salamat po kasi ako ay wala. Ipala ka dito. Diba? Parang ang hirap naman nun. Parang posible ba yun na ikaw ay nadun pa rin sa kaanyuan o sa itsura na ikaw ay nananalangin may pagpasalamat kahit ikaw ay balisa, kahit ikaw ay maraming problema, kahit ikaw ay wala. Kaya niyo bang gawin yun? Sabihin niyo, hindi niyo kayang gawin yun. Kung hindi niyo kayang gawin yun, may kulang kasi. May kulang. Dahil magagawa mo lamang yon kung ikaw
ay nananampalataya na sa kabila na ikaw ay wala, hindi ka mag-aalala dahil nandun ang pananampalataya. Kung bakit ka magkakaroon ng pusong marunong magpasalamat, dahil alam mo na yung Diyos na sinasampalatayanan mo ang tutulong sa'yo upang magawaan ng solusyon yung mga problema na meron ka. Kaya ikaw ay advance nang nagpapasalamat dahil yung pananampalataya mo ay nandun. Ibig sabihin lang, nagpapasalamat ka sa isang pangyayari na gagawin sa iyo ng Diyos kahit hindi mo pa ito nakikita. Dahil ganon gumagana ang pananampalataya. Hindi mo nakikita ang pananampalataya, walang kahit na sinong nakakakita o nakakasukat ng pananampalataya, pero alam mo sa sarili mo na meron kang pananampalataya, kaya kahit anumang mga problema na meron ka, pero dahil meron kang pananampalataya, alam mo na okay ka lang because of your faith. So meron ka ngayong karapatang magpasalamat. Panginoon, alam ko, 2,000 lang naman tong kuryente na to. Maliit na bagay ito para sa iyo. Nananampalataya ako, nagagawa ka ng paraan para tulungan kami na makabayad sa problemang ito o sa miralkong ito. Ganoon gumagana yung pananampalataya. Hindi mo man nakikita. Hindi mo pa man nakikita kung paano gagalaw ang Diyos, pero sa puso mo, nananampalataya ka, nagagalaw ang Diyos sa buhay mo. Ang tanong, bakit ba kasi nag-aalala ang mga tao? Ano ang opposite ng pananampalataya? Sino ba magagaling dyan? Ano po ang opposite ng pananampalataya? Ano Tagalog ng opposite, Mami? Ano ang kabaliktaran ng pananampalataya? Wala itong pananampalataya. Okay, kung wala kang pananampalataya, ano yung meron? Sabi ng iba, pag daw wala kang pananampalataya, syempre nandun yung worry. Nandun yung pag-aalala. Di ba? Kanina, in the absence of your faith, nandun yung pag-aalala. Ano pa? Nandun yung takot. Pag nag-aalala ka, nandun ang takot. Nag-aalala ka kasi wala kang pambayad ng kuryente. Natatakot ka dahil baka ka maputulan. So, yung iba, iniisip na ang kabaliktaran ng pananampalataya ay pag-aalala at takot. Katotohanan, mga kapatid, ang kabaliktaran ng pananampalataya ay ang mga bagay na nakikita. Ulitin ko, ang pananampalataya ay hindi nakikita. At ang kabaliktaran ng pananampalataya ang mga bagay na nakikita. Bakit? Yung nagdudulot sa iyo ng takot, yung nagdudulot sa iyo ng pag-aalala, yung mga bagay na nakikita mo. Numero ng bill dyan sa kuryente mo. Numero ng bill dyan sa tubig mo. Numero, pag dumadating na yung maniningil ng bahay, papalapit na sa'yo, natatakot ka na. Dahil habang papalapit mo siya, alam mo na pagbuka niya, pambayad mo. Kabuanan na. Habang nakikita mo ang mga bagay na ito ang nagbibigay sa iyo ng pag-aalala at ng takot. At ang solusyon para mawala yung pag-aalala at takot ay yung pananampalataya na hindi nakikita. Amen. Ngayon, para mangyari ito, sabi doon, sabi ng Panginoon, lumapit ka lamang, humingi ka sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Pagkatapos nito, ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa iyong puso at pag-iisip. Yun naman yung flavor, puso. Habang ikaw ay natatakot, kinakabahan ka. Kasi sa isip mo, paano ko ba gagawin to? Yung dalawa na yon. Pero pag lalapit ka daw sa Panginoon, bibigyan ka niya ng kapayapaan ng puso at pag-iisip. Na ang lahat ng mga bagay na pinoproblema mo, lahat ng bagay na iniisip mo, ay kaya kang tulungan ng Panginoon. So, number 1, approach God in prayer with thanksgiving. Nabanggit ko na ito kanina. Kung lalapit ka sa Kanya, marunong po kayo manalangin. Pwede ba malaman kung paano kayo nananalangin? Sino po ang marunong manalangin?
Lord, patawad. Kadalasan, kanina magkausap ko ni Ate Jen, no, minsan meron tayong misconception o maling pagkaunawa sa panalangin. Sabi sa Biblia, wag daw natin gawin yung panalangin paulit-ulit. Meron tayong misconception sa pagkaunawa sa panalangin. Mga example, dadaan ako sa church, ganun ako. Panalangin? Panalangin? Ha? Panalangin? Hindi. Lalabas ka ng bahay. Panginoon, kayo na po bahala sa amin. Panalangin? Panalangin po? Hindi. Tingnan nyo Lord, kayo na po ang bahala sa amin. Ano ibig sabihin ng bahala? Pag si Sheila May lumapit sa akin, Pastor, kailangan ko ng ganito. Ikaw na po bahala sa amin, ha? Ako na daw bahala. Ibig sabihin, kung ano man yung magiging desisyon ko sa kanya, dapat niyang tanggapin yon. Ibig sabihin, dun sa pagiging bahala, pwede kong sabihin hindi at pwede kong sabihin oo. Kailangan specific. So kung mananalangin ka sa Panginoon, huwag mo na siyang pahirapan pa. Ano ba talaga ang kailangan mo? Pero before mo hilingin sa Panginoon kung ano yung kailangan mo, dapat kinikilala mo muna kung sino yung hinihingan mo. Diba? Pag may kailangan kang mga bata, Ella, pag may kailangan kang 100, saan nino ka lalapit? Kay mama mo. Pwede mo bang ituro kung sino mama mo dito? Asan? Ayun. Diba? Bilang si Ella, nanay niya si Ate Angie, alam niya, kilala niya kung sino ang hihingan niya ng 1,000. Akin 900 Hati tayo. Diba? Dahil kilala niya ang mama niya at meron siyang pangangailangan 10,000, alam niya kung sino ang hihingan niya ng 20,000. Para pag binigyan siya ng 30,000, meron siyang 40,000. Ang gusto ko sabihin dito, alam niya at kilala niya kung sino ang hihingan niya. Kayo ba mga kapatid, kilala niyo kung sino yung hihingan niyo? Kilala niyo ba yung Diyos na lalapitan niyo? Bago kayo humiling sa Kanya, kung kilala niyo siya, ibig sabihin, meron kang relasyon sa Panginoon na hinihingan mo. Pag si Ella lumapit kay Ate Jen, hindi naman niya kaano-ano, bibigyan ba? Hindi Teka, parang nagkakamali ka ng paglapit. Hindi naman ako ang nanay mo. Bakit ka? Sinong nanay mo? Ba't ka sa akin lalapit? Natural, hindi. Ngayon, kilala nyo ba yung Panginoon na pananaligan nyo or pananalanginan nyo? Meron ka bang relasyon sa Kanya? Kung wala kang relasyon sa Kanya, sino ka para humingi sa Kanya? Diba? Minsan sa ating mga tao, alam mo lang na may Diyos, pero hindi mo talaga siya kilalang lubos. Yun yung masakit doon. So, kung ikaw ay may pangangailangan, naunawaan ito ng Panginoon kung ikaw ay kilala ng Panginoon at ikaw ay kilala mo siya. Bilang ikaw na, Ate Angie, kilala mo yung anak mo. Turo mo nga ulit. Alam mo ba yung mga pangangailangan niya? Dahil siya'y anak mo. Naintindihan niyo po? Alam ng Diyos ang pangangailangan ng kanyang mga anak. At bilang ang Diyos ay mabuting Diyos, siya na ang gumagawa ng paraan para sa kanyang mga anak dahil kilala niya ang kanyang mga anak. Kung hindi ka kilala ng Panginoon, alam ba niya kung ano ang dapat niyang gawin para sa iyo? Hindi. So dapat magkaroon ka ng relasyon sa Diyos. Kilalanin mo siya. Paano mangyayari yon? Paano mangyayari yon? Paano mo masigit na makakilala ang Panginoon? Paano? Di ba, minsan nakakalimutan ko pangalan ni Sheila May, di ba? Ano sabi ko kanina?
Ha? Sheena ba? Sheila yung sabi ko kanina, pero ngayon Sheila na, di ba? Ano yung sabi ko? Ba't hindi ko matandaan yung pangalan ni Sheila May? Hindi niya ako kinakausap. Hindi niya ako kinakausap. Dumadaan lang siya. So, ibig sabihin, upang higit mong makilala ang Diyos, kailangan nakikipag-usap ka sa Kanya. Tama? Kung dumaan ang buong isang araw, hindi ka man lang nakapanalangin, halo? Naintindihan niyo po ako? Diba napakasimple lang unawain, hindi niyo lang ginagawa. Ngayon, kung araw-araw pagmulat ng mata mo, hindi mo muna kukuhanin ng cellphone mo. Kung pagmulat ng mata mo, tatayo ka, pipikit ka, ganito manalangin. Magbigay papuri ka muna sa Panginoon. Dahil, una, ginising ka niya. Tama, binigyan ka niya ng panibagong buhay. Dahil nung natutulog ka, hindi mo alam kung magigising ka pa. Sino nakakaalam dito na magigising pa siya kanina? Hindi mo alam. So nung bumangon ka, gumalaw ng ganon, alam mo na buhay ka. Diba? So magbigay ka na muna, Panginoon, salamat po sa buhay na yung ibinigay sa amin. Salamat po sa panibagong umaga na yung pinagkaloob sa amin. Salamat, Panginoon, at nakakakita pa rin ako ng mga bagay, nandito pa rin yung pamilya ko. Kilalanin mo muna yung Diyos na nagbigay ng buhay mo, at kung nakita mo nung bumangon ka, gumalaw din yung asawa mo. Salamat, Panginoon, at buhay din yung asawa ko. Nakisig bigla yung gano'n yung asawa. Salamat, Panginoon, at buhay yung anak ko. So, nagbigay ka ng papuri at pasasalamat. Then, ito na yung panahon para sabihin mo yung panalangin mo. Panginoon, ito po yung mga pupuntahan ko. Ingatan niyo po sana ako sa mga pupuntahan ko. Gabayan niyo po ako. Huwag niyo po akong hayaan na mapahamak o masaktan. So, ito yun. Pinapanalangin mo na siya. Tapos, yung mga pangangailangan mo, Panginoon, sa araw na ito kasi ay may kailangan kaming bayaran. Tulungan niyo po sana ako na makahanap ng paraan para magawa ito. So, hindi ka agad, Panginoon, penging 1,000. Penging 2,000, Panginoon. Parang pagising mo pa lang sa umaga, si Lord pa yung may utang sa'yo. Diba? So, pagising mo sa umaga, magpasalamat ka muna, puri ka muna, kilalanin mo yung pagiging Diyos sa buhay mo, tapos ilahad mo sa Panginoon yung mga pupuntahan mo. Kasi dapat yung pakikipag-usap sa Panginoon, hindi siya maikli. Parang kayo nga, di ba? Pag nakikipag-chismisa kayo sa kapitbahay, naabot kayo magdamag, di ba? Kinakagat ka na ng lamok. Oo nga, kumare eh. Nakita ko nga siya eh. Ano ba naman kasi? Di ba? Minsan, nagkakape kayo, nakipag-usap ka sa kumare mo, ubus na yung kape. Teka lang, Maria, magtitimpla lang ulit ako. Pag nakikipag-usap ka sa ibang tao, napakahaba mo makipag-usap. Pero pag sa Panginoon, kaya nga po tinanong ko kanina, Nay, Luz, yung bang Lord, bahala ka na sa akin, panalangin ba yon? Hindi. Huwag nyo nang ulitin. So pag makikipag-usap, habaan mo. Magpagkwentuhan ka sa Kanya. Tapos pagkatapos mong manalangin, manahimik ka muna sandali. Bakit? Hintayin mo naman siyang sumagot. Ay, pagkatapos ko manalangin, tinanggap niya yung mga panalangin mo. Yung sasagot na siya, umalis ka na. Manahimik ka muna. Ramdamin mo muna kung ano yung posibleng isagot sa iyo ng Lord. Then, tsaka ka na bumangon. Pag nagawa mo yan, palakpakan mo yung sarili mo. Kasi nanalangin ka ng totoo sa Panginoon. Habang ginagawa mo to, nakikilala ka ng Diyos, nalalaman niyo yung pangangailangan niya, at nakikinig ka sa sasabihin niya sa'yo, doon mo mas lubos na maunawaan na kahit ano ang dumating na problema, kung ikaw ay mananalangin sa Kanya, nandun ang pasasalamat. Dahil minsan, mga kapatid, isa lang yung problema mo sa buhay. Pero ang dami mong dapat ipagpasalamat. Tama? Minsan, ang problema mo lang naman kasi is pambayad ng Meralco. Pero kung isa-isahin mo yung dapat mong ipagpasalamat, ang dami nun. Buhay ka pa.
kumikilos ka pa, nakakakita ka pa, may pagkain pa kayo, nakakagalaw ka pa, nakikita mo pa yung mga anak mo, nakikita mo pa yung asawa mo, meron pang laman yung palabigasan nyo, meron ka pang tatlong latang sardinas, meron ka pang ganitong makikita sa bahay mo, ang dami mo pa rin pwedeng ipagpasalamat. Iisa lamang yung problema mo. So ano ang dahilan mo para mabalisa ka sa iisang problema, pero ang dami mo naman palang pwedeng ipagpasalamat sa Panginoon dahil tapat sa iyo ang Diyos. Tama? Oh, okay na? Di pa ako tapos. Pangalawa, we can always find peace in the hands of God. Kung gusto mo daw ng kapayapaan, matatagpuan mo ito sa kamay ng Diyos. Bakit? Kung alam mo na kilala mo ang Panginoon, alam mo na tapat sa iyo ang Panginoon, anong dapat mong ikatakot? Sa tingin mo, may tao ba na mas makapangyarihan pa sa Panginoon? Kailangan lang lubos lang sa buhay mo yung ganun mong pananampalataya sa Panginoon para maramdaman mo to. Dahil kung sa umpisa pa lang, nagdududa ka na sa kakayanan ng Panginoon, hindi mangyayari sa iyo yung mga bagay na nilalapit mo sa Kanya. Ito kasi yung problema sa atin eh. Lalapit ka pa lang sa Panginoon, Lord, baka hindi mo naman ibigay eh. Diba? Lumalapit ka pa lang, nagdududa ka na. Panginoon, kailangan ko to pero bibigay mo kaya? Hindi, ang pananampalataya, alam mo na nandun yung pananampalataya, nandun yung pagtitiwala, dahil tapat ang Diyos sa buhay mo, Panginoon, sinusuko ko ito sa iyo. Alam ko na may gagawin ka sa amin. Alam ko na natapat ka sa amin. Hindi mo kami pababayaan. Nandun yung buong puso mong pagtitiwala sa Kanya. Hindi yung may ilalapit ka, Lord, kailangan kong tulong. Pwede mo po bang kausapin yung Bombay? Manghihiram lang ako. Naintindihan niyo po ako? Kung gusto mo ng kapayapaan, ilapit mo muna yan sa Panginoon. Dahil again, sa umaga naman, pagising mo sa umaga, Panginoon naman agad ang pwede mong kausapin. Bago pa ang lahat. Minsan na nakakalungkot eh. Minsan nakakalungkot na, Pastor, hindi po ako makapagsimba. Kasi, Pastor, Lunes po bukas eh. Due date po ng Meralco. Maghahanap lang po akong mautangan para po pambayad ng Meralco. Alam mo yun? Pinili mong hindi magsimba dahil naghahanap ka ng mautangan, pambayad ng Meralco. Pagkatapos ng simba, kinamusta siya ng pastor. Kapatid, nakakita ka ba na mahiraman mo ng pera? Pambayad ng Meralco. Pastor, wala nga eh. Sinabi ng pastor, alam mo kanina kapatid, may isang miyembro dito, naghahanap ng matutulungan niya na hindi kailangan utangin. Bibigay niya sa'yo. Kung umaten ka lang, hindi mo na kinailangan pang mangutang dahil may taong tutulong sa'yo. Unahin mo muna ang Diyos para makita niya kung ano yung pangangailangan mo. Wag mong iset aside yung Panginoon. Hindi ko sinasabi, mga kapatid, na pag nagsimba ka dito, uulan ng pera. Ang sinasabi ko lang, na kung gusto mong maranasan ang kamay ng Diyos at magkaroon ka ng kapayapaan, unahin mo muna siya. Hindi yung aligaga ka kung kanino ka manghihiram. Yung aligaga ka kung kanino ka lalapit. Kaya hindi ka nagsimba kasi ito yung mga dahilan mo sa buhay. Pero kung unahin mo yung Panginoon, siya ang nag-provide ng lahat. Kung tutusin, wala ka naman talaga. Kung tutusin, wala ka naman talaga dapat ng mga bagay na meron ka ngayon. Ang Diyos ang nag-provide niyan. So wag naman sana mangyari na ihuli mo ang ating Panginoon. Sa huli na lang, oneness with God. Makipagkaisa ka sa Panginoon. Pag sinabing makipagkaisa ka sa Panginoon, kung ikaw at ang Diyos ay iisa, ibig sabihin, hahayaan mo ang Panginoon ang siyang manguna sa iyo. Ano ang pinagkaiba ng sakay at nagmamaneho? Pag sakay ka ng isang sasakyan, aayon ka lang kung saan kandali ng sasakyan. Tama? Pero pag ikaw ang nagmamaneho,
aayon sa'yo kung saan ka pupunta. O aayon ka kung saan pupunta yung nagmamaneho. Kung hahayaan mo ang Diyos na magmaneho o manguna sa buhay mo, hahayaan mo ang Panginoon na manguna sa'yo. Ibig sabihin, kung nakipagkaisa ka sa Panginoon, alam mo na hindi ka mapapasama. Alam mo na hindi ka mapapariwara. Alam mo na hindi ka mabibigo. Dahil alam mo ang Diyos ang siyang nangunguna sa buhay mo. Amen? Kaya ito sana mga kapatid, ang maging puso natin sa araw na ito. Hindi na sikreto kung anong dapat mong gawin. Kung may problema ka, problema ang pamilya mo, problema ang anak mo, problema kahit na sino pa man, manalangin ka muna, may pasasalamat. May pag-usap ka sa Panginoon. Nang sa ganon, maintindihan ng Diyos kung ano yung pangangailangan mo. At siya yung tutulong sa iyo ng dahil sa iyong pananampalataya. Huwag kang masyadong matakot dahil sa nakikita mo. Dahil higit na makapangyarihan ang Diyos na hindi mo nakikita, pero sinasamba mo at sinasampalatayanan. Maniwala ka muna na mabuti ang Diyos. Huwag kang munang magduda. Hayaan mo muna siyang kumilos bago ka magtanong. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Pwede po tayo magsitayo lahat? Mga kapatid, tinuruan ko kayo kanina kung paano manalangin. Pwede ba? Sabay-sabay kayo. Manalangin tayo sa umagang ito. Huwag niyong intindihin kung naririnig man ng katabi niyo kung ano yung panalangin niyo. Dahil sa mga oras na ito, kausap ninyo ang Panginoon. Come on, church. Come on, pray. Maging proud ka dun sa panalangin na meron ka. Kahit marinig pa yan ng katabi mo, okay lang yan. Ang mahalaga yung panalangin na yan ay galing sa puso mo. At ito yung panalangin sinasabi mo sa ating Panginoon. Magbigay ka ng papuri at pasasalamat sa Kanya. At sambitin mo kung anuman yung mga bagay na nais ng puso mo. Come on, church. Kung ito yung unang beses na mananalangin ka ng ganito, subukan mo muna na gawin ito. Come on, church, you pray. Come on. Kahit madinig ko pa yan, pero ang pinakamahalaga, nakapagbibigay yan ng ngiti sa ating Panginoon sa mga oras na to. You pray. Hindi lamang sa isip, gamitin nyo ang inyong mga labi na magbigay ng papuri sa Panginoon. You pray. Wala kang dapat ikahiya. Dahil ang kausap mo sa mga sa oras na ito ay ang ating Panginoon. Come on, church. You pray. Marami kang binibitbit sa puso mo sa mga oras na ito. Kailangan mo yung ilapit sa Panginoon upang magkaroon ka ng kapayapaan. Sabihin mo sa Kanya lahat, maging totoo ka sa Panginoon. Come on, church, you pray.
closely to His Son, with love and strength for each new day. He will make a way. He will make. Aming Panginoon, sa iyo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ang Panginoon na siyang gumising sa amin ngayong umagang ito. Ikaw ang Panginoon na siyang bumuhay sa amin, Panginoon, sa mga oras na ito. Ikaw ang Panginoon na nagpagalaw sa amin, Panginoon. Ikaw ang Panginoon na siyang nagbigay ng buhay ng aming pamilya. Ikaw ang Panginoon na siyang patuloy na nagpapala sa amin kahit hindi pa man kami karapat dapat, Panginoon. Ikaw ang Diyos na hindi man namin nakikita, ngunit patuloy kang tapat sa amin, Panginoon, mula noon magpahanggang sa ngayon. Sa mga oras na ito, O Diyos, narinig mo ang mga panalangin ng iyong mga anak. Mula sa kanilang mga puso't isipan, bigyan mo sila, Panginoon, ng kapayapaan. Hayaan mo sila, Panginoon, na makipagkaisa sa iyo. At hayaan mo, Panginoon, na ikaw ang manguna sa kanilang mga buhay, Panginoon. At simula sa araw na ito, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ikaw ang masusunod sa kanilang mga buhay. At patuloy silang lalakad, Panginoon, sa daan na patungo sa iyo, Panginoon, na kung saan hindi nila pipiliin na muli pang malayo sa iyo, aming Panginoon. Dalahin ko, Panginoon, ang panalangin ay maging pang-araw-araw na buhay sa kanila, O Diyos. Na simula pa lamang na sumikat ang araw, ikaw na kagad yung unahin nila, Panginoon, na kausapin kaysa ang mga bagay na iniisip nila, Panginoon. Na mapagbigay mo na sila ng pupurit pasasalamat sa iyo at marinig mo rin, O Diyos, ang kanilang mga hinaing sa kanilang mga buhay at marinig din nila, Panginoon, ang nais mong sabihin para sa kanila, Panginoon. Nawa, O Diyos, patuloy mo na mabuo ang bawat relasyon ng iyong mga anak na ito sa iyo, Panginoon. At tumibay pa ang kanilang pananampalataya upang anumang kanilang mga nakikita na nagdudulot sa kanila ng pangamba ay mawala, sapagkat matatabunan ito ng kanilang pananampalataya sa iyo, O Diyos. Ikaw ang tapat na Panginoon sa amin lahat. Hindi ka nagkukulang sa amin mula noon magpahanggang kailan pa man. Maraming salamat sa iyo, O Diyos. Dahil tunay kang dakila sa amin. Hindi mo kami pinababayaan. Hindi mo kami tinatalikuran. Maging sa mga pagkakataon na kami mismo ang tumatalikod sa iyo dahil pinipili namin na gumawa ng pagkakamali sa aming mga buhay. Minsan sa aming mga buhay, mas kami pa yung nasusunod kaysa ikaw ang Diyos na siyang lumikha sa amin, Panginoon. O kadalasan din, O Diyos, mas nangingibabaw sa amin yung galit. Nangingibabaw sa amin, Panginoon, yung puot. Nangingibabaw sa amin, Panginoon, yung gusto naming makapanakit. Nangingibabaw sa amin, Panginoon, yung mga bagay na gusto lang naming magawa at hindi yung mga bagay na gusto mo sa aming mga buhay. Ang dalangin ko, Panginoon, ikaw ang masunod sa amin lahat. Muli, maraming salamat. So for the last time, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways you cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closer to this side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. Panginoon, ito po ang aming puri. Ito ang aming pagsamba. Sa matamis na pangalan ni Jesus, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon.